kapatid. Ito lamang ay paalaala sa ating lahat. Paalaala sa ating lahat bilang inyong kapatid. Dahil ayaw kong dumating tayo sa kabilang buhay. Ayaw kong dumating tayo sa kabilang buhay na ipangangatwiran nyo ako kay Allah subhanahu wa ta'ala na taon-taon nagbibigay ng khutbah, nag-imam si Nasruddin ibn Abdullah, hindi lamang niya dinarating sa amin ang kahalagahan ng pagsasala. Ngayon, gaano kapanganib ang pag-iwan sa sala? Gaano kapanganib para malaman natin at maging aware tayo? Tandaan po ninyo, ang pag-iwan sa sala, ito yung pinakamalaking kasalanan sa lahat ng kasalanang pagkaraan ng shirk o pagtatambal. Ito yung pinakamalaking kasalanan, pagkaraan ng shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan inatulan ng karamihan, karamihan sa mga ulama, na sino mang hiniiwan sa sala ay tunay na nawalan ng pananampalataya o kufr, iyadam billah, na katulad ng ating nabanggit. At sabi pa ng mga scholar, ito, tandaan ninyo, nakakalungkot. Kapag yung isang tao daw, talagang walang pagsasala, kapag siya ay yuma o pumanaw, sabi ng mga scholar, dakilang scholar, ang gagawin sa kanya, subhanallah, hindi hugasan, hindi babalutin ng puting tela, hindi sasalahan ng salatul janazah, hindi inilibing sa mga libingan ng mga Muslim, hindi pwedeng magdua para sa kanya ng kahabagan, ng kapatawaran. Mga dakilang scholar po ang nagsabi nito. Naunawaan nila ang mga dalil, mga katibayan mula sa Quran, sa hadith, hinggil sa pag-iwan sa sala. Nakakalukot kung ano kaya kung datnan ka ng kamatayan ngayon na ikaw ay nag-iiwan sa sala. Subhanallah. Anong mangyayari sa iyo kung pinapabayaan mo ang sala? Kung gawin sa iyo itong mga nabanggit ng mga ulama, subhanallah. Kaya isa sa kaparusahan, ito ang panghuli, isa sa kaparusahan sa pag-iwan ng sala, sabi ng Rasulullah, isang araw, binabanggit ng Rasulullah sa mga sahaba niya ang salah. At sinabi niya, man hafadha alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah. Sino mang pangalagaan niya ang pagsasala, magkakaroon siya ng liwanag, katibayan at kaligtasan sa kabilang buhay. At sino mang pabayaan, hindi niya pangalagaan ng pagsasala, wala siyang liwanag, wala siyang katibayan, wala siyang kaligtasan sa kabilang buhay, at siya ay bubuhayin kasama si Fir'aun, si Haman, si Qarun, at si Ubay bin Khalaf. Kama qala alayhi afdalus salawat wa taslim. Si Fir'aun, alam natin, nagmalabis sa lupa, ginawa niya ang kanyang sarili bilang Panginoon. Si Haman na wazir, ministro, si Qarun na ministro ni Fir'aun, siya ay nagkufur dahil lamang sa kanyang posisyon. Si Haman nagkufur dahil lamang sa salapi kayamanan. Si Ubay bin Khalaf, iniwanan niya ang pananampalataya dahil lamang sa negosyo, na humaling sa negosyo. Sabi ng Rasulullah, sino mang tularan niya, hindi niya pangalagaan ng pagsasala dahil sa posisyon, dahil sa kayamanan, dahil sa negosyo, ay bubuhayin siya sa impyernong apoy kabilang itong mga nabanggit na si Fir'aun, si Qarun, si Haman, si Ubay bin Khalaf. Iyadam billah. Iyadam billah, ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kaibigan, mga kapatid. Ito lamang ay paalaala sa ating lahat. Paalaala sa ating lahat bilang inyong kapatid. Dahil ayaw kong dumating tayo sa kabilang buhay. Ayaw kong dumating tayo sa kabilang buhay na ipangangatwiran nyo ako kay Allah subhanahu wa ta'ala na taon-taon nagbibigay ng khutbah, nag-imam
si Nasruddin ibn Abdullah, hindi lamang na binarating sa amin ang kahalagahan ng pagsasala.